Are we blessed? Amen! Are we blessed? Amen! Amen. Una po sa lahat, blessed morning to all of you. Pwede tignan mo yung katabi mo. Ayun, no? And tignan mo siya ng God bless you. 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 So ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is in the book of John chapter 19 verses 23 to 27. John chapter 19 verses 23 to 27. At nais ko munang tumayo kayong lahat at basahin natin ito ng sabay-sabay. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and divided them into 4 parts, one part for each soldier, also his tunic. But the tunic was seamless, woven in one piece from top to bottom. So they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be." This was to fulfill the scripture which says, "They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots." So the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sisters, Mary was wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciples whom Nazareth Levi, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciples, "Behold your mother." And from that hour, the disciples took her to his home. Tayo muna yung mananalangin. Panginoong Diyos, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa ibinibigay mo sa amin na pribilehyo, opportunity na makapaglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Gaya ng aming mga panalangin, simula pa sa umpisa, pakalinisin mo po ang bawat puso ng bawat isa, intention ng bawat isa, motives ng bawat isa, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos. At sa mga sandaling ito, itago mo po ako sa iyong likuran upang ang iyong mga salita, ikaw po ang siyang makita, Panginoong Diyos. And Panginoong Diyos, buksan mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang maintindihan at tumimo ito sa aming puso at isipan ng iyong mga salita at may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa, tulungan mo rin po kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon kami ng confident upang maibahagi din po ito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Lahat na ito, itinadalangin namin sa iyong buktong anak, naming Panginoon at tagapagligtas. In the name of Jesus, lahat na ipagwika ng Amen. Atin na tayong makaupo. Ang ating ibabahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, is how do you stand today in front of the cross? Kung itatagalog natin yan, paano? Paano tayo nakatayo ngayon sa harap ng cross? Parang gano'n, ano po? The cross is the most common religious symbol. Makikita natin ang cross sa tuktok o itaas ng ibang mga simbahan. At kahit pa sa loob o sa pulpito ng simbahan, meron nga tayo dyan. Diba? At andyan. At makikita natin kahit pa sa ibang logo ng mga ibang denominasyon. Isa pa, ginagawang design ito sa mga jewelries and t-shirts. Ang iba naman, ginagawa pa nila itong tattoo sa kanilang katawan. But I'm not in favor of tattoos. Kung Kristiyano ka na, ay huwag ka nang magpatato. Dahil ang ating katawan ay bigay ng Diyos at pinapag-ingat niya ito sa atin. Pero kung dati ay may tattoo ka na, ay wala na tayong magagawa dyan dahil hindi ka pa Kristiyano that time. Amen? Okay, ano sinasabi sa Romans chapter 12 verses 1 to 2? It says, "Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world." Kinuha ko lang po yung nilalaman, okay? Huwag tayong makiayon o huwag tularan ang takbo ng sanlibutan. O huwag na tayong makiusupa. At makikita din natin ang cross sa mga posters at iba pa. Ngunit, ang basic idea o pangunahing ideya ng cross ay nagmula sa pagpapako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo.
let me clarify to you, ang ating Panginoong Hesukristo ay napako sa krus. Amen? Amen. Iba ito sa Jesus ng Islam o tinatawag nilang Isa al-Masih o Jesus Christ sa saling Ingles. Bakit magkaiba? Dahil ang Jesus ng Islam ay hindi sila naniniwalang napako siya sa krus. Hindi rin sila naniniwala na anak siya ng Diyos Ama. At hindi rin sila naniniwalang tagapagligtas at Diyos ang kanilang Jesus according to their beliefs and Quran. Noong panahon ng ating Panginoong Jesus, ang cross ay isang simbolo ng kahihiyan. To be crucified on the cross is a shame. Biruin mo, ikaw ay nakabilad doon sa publiko at nakahubad, walang damit. At ginamit ng mga Romano ang cross bilang punishment sa para sa pagpatay sa mga alipin o mababang uri ng tao na hindi mga Romano. Ginagamit nila ito sa mga kriminal, sa mga kumakalaban ng gobyerno nila dahil sinakop ng Roma ang Jerusalem noong panahon ng Roman Empire. At ginagamit nila ito sa mga magnanakaw. Di ba nung napako ang ating Panginoong Jesus sa krus, ay may katabi siyang dalawang magnanakaw na napako din sa krus. Ano po? Hindi nila ito ginagamit sa aswang o Dracula. Mga palabas lang yun, mga kapatid. Ngunit, ang isang mamamayang Romano o Roman citizen ay hindi kailanman ipinapako sa krus. Dahil ito ay itinuturing na isang kahihiyan para sa kanila. Kung ikaw ay isang Romano that time, ikaw ay bawal ipako kahit na nakagawa ka ng mabigat na krimen. Ano yung katapat na parusa kapag Romano ka? Is beheading o pugot ulo. Dahil ito ay malinis-linis, mabilis-bilis, isang taga lang, tapos na. Unlike sa cross, matagal bago pa mamatay. Remember, namatay ang ating Panginoong Jesus sa mismong krus na wala siyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng sanlibutan. Maliwanag? Amen. Ito ay isang napakasamang eksena. At mula noon, ang krus ay tanda ng pag-asa, kaluwalhatian, at pagpapalaya para sa mga nagtitiwala sa Diyos. Amen? 1 Corinthians chapter 1 verse 18, it says, "For the preaching of the cross is to them perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Kung sa Tagalog natin yung babasahin, sabi, sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. That is the gospel. Sabi ng Apostol Paul in Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Hindi ito ikinakaya ni Apostle Paul, ang gospel of Christ, na kahit nang mamatay sa krus ay simbolo ng kahihiyan para sa mga Romano. Pero para kay Apostol Pablo, anong sabi doon? "For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Amen? Amen. Kaya katulad ni Apostol Pablo, huwag natin ikakahiya ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Bagkus, ibahagi pa natin ito sa iba upang magkaroon din naman sila ng kaligtasan. Amen? At ano ang gospel of Christ? Christ died for our sins through crucifixion, and He was buried, and He was raised on the third day. Saan natin yung mababasa? 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 6. That is the gospel, o ang mabuting balita. Nais kong ibaling mo ang iyong atensyon ngayon sa krus ng Panginoong Jesucristo. Hindi bilang simbolo ng kahihiyan, tulad ng paniniwala ng mga Romano noon, kundi sa mensahe ng cross that Christ died for our sins. He was buried and He was raised on the third day
For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. At isipin natin kung paano tayo tumatayo malapit sa krus noong araw ng pagpapako ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. This morning, titignan natin ang pagpapako kay Jesus. Tignan din natin ang ilang tao na nakatayo o malapit sa krus noong namatay si Jesus. Makikita natin kung paano nagdusa at namatay si Jesus at kung ano ang kahulugan ng krus para sa iyo at para sa akin. Pwede tignan mo ulit yung katabi mo? God bless you, sabi mo ulit. Praise the Lord. Pag-isip na. God bless you. Praise the Lord. God bless. Okay, kaya ang unang bahagi natin is the crucifixion of Jesus Christ. Ayun, no? Praise the Lord. Malamang karamihan sa atin ay alam na siguro ito. Maaring nabasa, napakinggan o napanood na ito ng paulit-ulit. At makikita natin sa Biblia ang pagpapako sa Panginoong Hesukristo sa whole chapter of John 19, Matthew 27, Mark 15, and Luke 23. Naisip ba natin yung lalim ng pagdurusa ng Panginoong Jesus that time? Siya ay binugbog. Siya ay duguan at pawisan. Siya ay nasa dagok ng kamatayan. Yung pakiramdam na alam mong kamatayan na ang nag-aantay sa'yo, di ba nakakapanghina at nakakapanlumo yun? Pinapanood siya ng mga tao, nilibak at isinisigaw na ipako siya sa krus at lumakad siya tungo sa Golgotha. Golgotha is an Aramaic word which means the place of skull. Nakarating siya sa Golgotha na pagod na pagod. Hinubaran siya ng mga sundalo ng kanyang damit. Ang krus ay inilapag sa lupa at itinapon o ibinalibag siya pabalik sa krus na may sugat sa likod. Tinusok ng mga sundalo ang kanyang mga pulso. The Bible says hands, pero dito yon sa pulso. Kasi pag dito sa palad, mapupulit. Pinagdikit nila ang kanyang mga paa sa isa't isa at mabilis na ipinako ang kanyang mga paa doon sa krus. Itinayo nila ang krus sa isang butas. Nahulog siya sa mga pako. Bumaba ang kanyang katawan. Habang siya ay nakabitin doon, ang kanyang mga kamay ay sobrang sumasakit tungo sa kanyang utak. Tumayo siya at nakaramdam ng matinding sakit. Nakabitin siya sa kanyang mga kamay. Inilipat niya ang bigat mula sa paa patungo sa mga kamay upang makahinga. At bawat galaw niya ay matinding sakit sa paa at kamay para lang makahinga siya. At yan ay napakahirap na uri ng kamatayan. Alam niyo, habang ginagawa ko itong part na ito dito sa aking topic, very emotional ako. Bigla na lang tumutuloy yung luha ko. Dahil sa sinapit ng ating Panginoon, nakaranas siya ng pagdurusa physically and emotionally para lamang sa ating kaligtasan. Amen. God is good? Amen. All the time? God is good. At habang ang Panginoong Jesus ay nakabitin sa krus, ay bumigkas ng 7 maikling pangungusap or the 7 statements of Jesus on the cross. Daanan lang natin ito, may oras pa naman, no? Bago tayo dadako sa ating main point. First statement of Jesus on the cross, Father, forgive them. Luke chapter 23, verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito ay nagpapakita ng pagpapatawad ng Diyos kahit na siya ay higit na nagdusa. Second statement of Jesus on the cross, today you will be with me in paradise. Luke chapter 23, verses 42 to 43. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sabi yan ng isang magnanakaw na napako rin sa krus kay Jesus.
Ito naman ang sagot ni Jesus. Jesus answered him, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Doon sa cross, ibinigay ng Panginoong Jesus ang kaligtasan. Hindi lamang sa naghihingalong magnanakaw na ito, kundi sa buong mundo, basta't siya'y tatanggapin at sasampalatayanan bilang tanging tagapagligtas. Amen? Third statement of Jesus on the cross. Dear woman, here is your son. John chapter 19 verses 26 to 27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, Dear woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, the disciple took her into his home. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ina. Ganon din sa atin, minahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Fourth statement of Jesus on the cross. My God, why have you forsaken me? Matthew chapter 27, verses 45 to 46. It says, From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. About the 9th hour, Jesus cried in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ito ay nagpapakita ng dalamhati ng Panginoong Hesus sa krus. Dito ay pinapahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang damdamin ng pag-abandona habang inilalagay ng Diyos sa kanya ang mga kasalanan ng mundo. Habang tinitiis ng Panginoong Hesus ang bigat ng kasalanan iyon, siya na nag-iisang banal ay ginawa upang maging kasalanan para sa atin. Sinasabi yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, at siya ay sumigaw sa matinding paghihirap. Fifth statement of Jesus on the cross, I am thirsty. John chapter 19 verses 28 to 29. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on the stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Ipinapakita nito ang paghihirap ni Kristo sa krus. Nagdusa siya para sa iyo at para sa akin, at dito tinutupad ng Panginoong Hesus ang messianic prophecy from Psalm chapter 69 verse 21. Praise God. Sixth statement of Jesus on the cross, it is finished. John chapter 19 verse 30. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ito ay nagpapakita ng katagumpayan ng Panginoong Hesukristo sa krus dahil natapos na niya ang kanyang responsibilidad na kunin ang kasalanan ng buong mundo. At sinabi niya, tapos na ito. It is finished. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Hesus sa buong niya? Seventh statement of Jesus on the cross. Father, into your hands I commit my spirit. Luke chapter 23, verse 46. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last, namatay na siya. Ito ay nagpapakita ng kaligayahan sa pagtupad sa kanyang gawain. Amen? At namatay ang Panginoong Hesus sa krus. The Lord Jesus never died the death of crucifixion. The death of crucifixion was suffocation dahil naiipit at nahihila ang kanyang mga baga. At ayon sa medical science, ay nagkakaroon ng paninikip o pagsabog ng mga heart vessels at hindi na makapag-pump ang puso. Kaya tumitigil na ang pagtibok ng puso kung ganon. At sa mga sundalo, nang nakita niyang patay na ang Panginoong Hesus, ay tinusok siya sa tagiliran at dumana ang dugo at tubig. Mababasa natin yan sa John chapter 19
verses 33 to 34. And Jesus died for you and me. And that is the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Pangalawang bahagi natin, ito po yung ating main point. Standing near of the cross. Sa paligid ng cross, nakatayo ang mga tao na nanonood at nakasaksi sa pangyayari nito. Based sa ating main text, in John chapter 19, verses 23 to 27, sila ay ang mga apat na Romanong sundalo, ang mga apat na babae, Mary, mother of Jesus, Salome, Mary's sister, Mary Magdalene, and Mary, wife of Cleopas, si John, the beloved disciple, ang dalawang magnanakaw na nakapako sa krus. But this time, we will be focusing on 3 women and John the disciple. Kahit na 4 women yung binabanggit dyan. Okay? We will be focusing on 3 women and John the disciple. Number 1, Mary Magdalene. In front of the cross, for Mary Magdalene, it is a place of redemption. Can you repeat the word redemption? Redemption. Ito ay isang lugar ng pagtubos. Tingnan natin ang nakaraan ni Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na nakaraan o terrible past. Dahil siya ay nagkaroon ng mga masasamang espiritu. Tingnan natin kung ilan sa Luke chapter 2 verses 1 to 2. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Ilan yung demonyo ni Mary Magdalene? 7. Nagkaroon siya ng 7 demonyo. Nakakaawang sitwasyon. Siya ay naging isang alipin ni Satanas sa mahabang panahon. It destroyed her life, and Mary Magdalene was hopeless and helpless. Wala siyang magawa sa kanyang sitwasyon dahil kinokontrol siya ng mga demonyo na nasa kanya. But the good news is, nagkaroon ng napakaganda at napakalaking pagbabago sa buhay ni Mary Magdalene nang makatagpo o maka-encounter niya ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Si Maria Magdalene ay nilinis, tinubos, at pinalaya mula sa pagkaalipin ng masasamang espiritu. Sa madilim, walang pag-asa, nakakalungkot, kakilakilabot na nakaraan, at mula sa pagkaalipin ng mga kasalanan. Binago totally ng Panginoong Hesus ang buhay niya at siya na ay isang tunay na malaya katulad natin. Amen? Amen. Praise God. Maaaring hindi natin katulad si Mary Magdalene na mayroong mga demonyo. Pero maaaring alipin tayo ng mga ibang bagay. Amen. Maaaring alipin ka ng bisyo, ng gawang makalaman, ng pera, o ng kung ano paman. Tandaan, walang ibang makakapagpalaya sa atin. Kung anuman ang mga umaalipin sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Amen. The Lord Jesus can set us free indeed. Praise the Lord. Amen. Kapag lumalapit tayo kay Kristo, binubuksan niya ang ating mga mata mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa kapangyarihan ng Diyos. At natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Ito ang proseso ng pagtubos. Ngunit ang pagtubos ay walang katapat na halaga. Si Mary Magdalene na tumitingin sa kakilakilabot na kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, ay nakita niya ang halaga na ibinayad ng Panginoong Hesus para sa kanyang pagtubos sa kasalanan. Tulad ni Mary Magdalene, ang krus ay ang lugar para sa kanya ng pagtubos. At hindi lang sa kanyang mga kasalanan, kundi para sa ating mga kasalanan din. Amen?
Doon nabuhos ang mahal at banal na dugo ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang naglilinis at tumutubos sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Number 2, Salome. In front of the cross, for Salome, it is a place of rebuke. Can you repeat the word rebuke? Rebuke. Ito ay isang lugar ng pagsaway. Who is Salome? Salome is Mary's sister, the mother of James and John. Yung Mary na tinutukoy ko dyan ay ang ina ng Panginoong Hesus, hindi po si Mary Magdalene. Itong si Salome ay humingi ng pabor sa Panginoong Hesus na kung maaari ay bigyan niya ng position and authority sa kanyang kaharian itong kanyang dalawang anak, sila James and John. Na ang isa sa kanila ay pauupuin sa kanyang kanan at ang isa naman ay sa kaliwa ng ating Panginoong Hesus. Ang reference natin ay sa Matthew chapter 20 verses 20 to 24. At nang marinig ito ng ibang mga 10 alagad, ay nagalit sila sa dalawang alagad. Itong sila James and John. In other words, gusto ni Salome na magkaroon ng posisyon ang kanyang dalawang anak sa kaharian ng Panginoon. At ano ang isinagot ng Panginoong Hesus kay Salome? In verses 22 to 23, can they drink the cup that I am going to drink? Na ito'y tumutukoy sa kanyang pagdurusa at kamatayan na dadanasin sa krus. Hindi pa alam ni Salome kung ano ang cup o ang sufferings na yan na tinutukoy ng Panginoong Hesus na kanyang iinumin. She just wanted glory. Now, in front of the cross, nakita niya mismo ang sufferings and death na dinanas ng Panginoong Hesukristo. Nakita at naunawaan na niya ang pagdurusa ay bago ang kaluwalhatian. Nang makita niyang nagdurusa at namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus. May mga mananampalataya na nakatayo sa harap ng krus na mga makasarili o selfish, only for earthly desires, pagnanais para sa posisyon, pagnanais ng kapangyarihan sa kaharian ng Panginoon, pagnanais na masagot lamang ang kanilang mga panalangin. Ang Panginoong Hesus ay nagtatanong, are you willing to suffer for me? Handa ka bang magdusa para sa akin? Dahil nakita natin sa halimbawang ito na mayroong mga lumalapit at humihingi sa ating Panginoong Hesus na ang gusto lamang ay ang posisyon. Ang gusto lamang ay ang glory. Ang gusto lamang ay ang stage o entablado at ang gusto lamang ay popularity o kasikatan and not willing to take up servanthood o pagiging tagapaglingkod. Maglingkod muna tayo ng buong puso at ng totoo at ang Diyos ang magpupromote sa atin. Amen? Amen. Sinasabi ko ito mga kapatid, marami akong mga nasaksihan na mga churches na nag-away-away at nagkakawatak-watak. At ang isang kadahilanan ay ang kung sino ang mamumuno. Dahil maraming gustong mamuno, maraming gustong i-appoint ang kanilang sarili sa pamunuan. Hindi nila pinapahintulutan na ang Diyos ang mag-appoint, kundi ang kagustuhan lang nila. Kaya ang nangyayari ay kaguluhan. At marami rin umaalis sa simbahan dahil lamang sa posisyon. The cross is a place of rebuke for you and me. Ang Panginoong Hesus ay nagdusa at nagpasan ng kanyang cross bilang isang alipin, bilang isang servant. At pagkatapos, siya ay niluwalhati. He was glorified. Remember, the glory of our ministry comes only through suffering for Christ. Sa Tagalog, ang kaluwalhatian ng ating ministeryo ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng pagdurusa natin kay Kristo. Amen. The question is, are you willing to suffer for Christ for His glory? Amen. Amen. Praise the Lord. Number 3, Mary, Mother of Jesus.
In front of the cross, for Mary, Mother of Jesus, it is a place of reward. Can you repeat the word reward? Reward. Ito ay isang lugar ng gantimpala. Back to our main text, John chapter 19, verses 26 to 27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, the disciple took her into his home. Para kay Mary, ang krus ay isang lugar ng gantimpala para sa lahat ng kanyang pagdurusa. Mula sa kanyang pagsilang kay Jesus hanggang sa kanyang kamatayan. Kinailangan dumanas ng kahihiyan, kabilang ang kanyang reputasyon at mga chismis, si Maria para sa kapanganakan ni Jesus. Di ba alam naman natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? Si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu, hindi sa pamamagitan nila ni Joseph. Kaya kung sasabihin nilang nabuntis si Maria nang hindi pa sila nag-aasawa ni Joseph, ay pag-uusapan talaga nila siya. At kung ano-ano ng mga chismis ang patungkol sa kanya. Lalo na kapag malaman nilang nagdadalang tao si Mary sa pamamagitan ng banal na espiritu, sinong maniniwala doon? Bukod tangi lang si Joseph na sinabihan ng anghel ng Diyos. Kaya kinailangan niyang tumakas papuntang Egypt. Habang lumalaki si Jesus, nagkaroon ng malaking pagkahiwalay sa pagitan ni Maria at Jesus. Dahil kinailangan ni Jesus na tuparin ang kanyang misyon o ang nais ng kanyang ama, the God the Father. Hindi ba't ang Panginoong Jesus ay pumupunta sa iba't ibang dako upang iproklama ang dakilang pag-ibig ng kanyang ama sa langit at upang hanapin ang mga nawawala at gumawa ng mga himala sa tao. Akala siguro ng iba, walang damdamin si Maria. Siyempre, si Maria ay nasaktan bilang isang ina sa prosesong yun. Lalo na, hindi lang mga positive ang naririnig ni Mary kay Jesus. Mayroon ding mga negative. Dahil maraming kumakalaban sa ating Panginoong Jesus. Sino-sino mayon? Sila yung mga Pariseo at mga Saduceo. Pero walang katotohanan ang kanilang paninira sa Kanya. Finally, nang makita ng isang inang kanyang anak, sariling anak na namatay sa krus, iyon ang kasukdulan ng pagdurusa ni Maria. It was the climax of Mary's suffering. Nakita ng Panginoong Jesus ang pagdurusa, kalungkutan at kahihiyan ni Maria. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, in John chapter 19 verses 26 to 27, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, there is your son, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, the disciple took her into his home. Ginantimpalaan ng Panginoong Jesus si Maria sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng alagad na kanyang minamahal. Walang iba kundi si John the disciple. Yan kasi yung malapit na disipulo sa ating Panginoong Jesus. Kung pag-aaralan natin yung buhay ng mga 12 disciple. Mga minamahal kong mga kapatid, kung nagdurusa ka ngayon dahil sa iyong pamilya, dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, o bilang tao at naglilingkod ka naman sa Diyos, ang krus ay isang lugar ng gantimpala para sa iyo. The cross is a place of reward for you, and Jesus cares and loves you. Amen? Amen. Jesus took our suffering on the cross, and that is a great reward for you and me. Amen? Amen. Number 4, John the beloved disciple. In front of the cross, for John the beloved disciple, it is a place of responsibility. Can you repeat the word responsibility? Responsibility. Ito ay isang lugar ng responsibilidad. Back to our main text again, sa John chapter 19 verses 26 to 27. Pagkatapos sabihin ng Panginoong Jesus kay Maria na kanyang ina,
Dear woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. From that time on, the disciple took her into his home. Hiniling ng Panginoong Hesus kay Juan na alagaan ng kanyang ina at dinala niya si Maria sa kanyang tahanan. Para kay Juan, ang cross ay isang responsibilidad. Isang lugar ng responsibilidad. Si Juan, kasama ang iba pang mga disipulo, ay tumakas mula sa Garden of Gethsemane nang dakpin ang Panginoong Hesus. Gayunpaman, si Juan lamang ang bumalik sa cross at pinatawad siya ng Panginoong Hesus at pinanumbalik siya. Binigyan siya ngayon ng isang responsibilidad. Amen? Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, itinatanggi natin ang Panginoong Hesukristo sa tuwing tayo ay nagkakasala. Ngunit, kung tayo ay tunay na magbabalik loob sa Kanya ngayon, He will restore us. Amen. He will forgive us. At bibigyan tayo ng responsibilidad na tanggapin ang kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Inuulit ko ang aking ibinabahagi sa inyo ngayon. How do you stand today in front of the cross? At sa ating pagtatapos, mga kapatid, tignan natin ang cross para sa halagang binayaran ng Panginoong Hesus for our redemption. Para lamang sa ating pagtubos, at yun ay ang kanyang banal na dugo, ang kanyang buhay, ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Are we still fighting for position, fame, and authority today? The cross is rebuking us, o sinasaway tayo ng cross na kunin ang pagiging tagapaglingkod o servanthood and suffer for Christ, for His glory. Amen. Are you in a lot of pain and suffering? The cross is a place of reward for you. Jesus took our suffering on the cross. Imbes na tayo may pako sa cross, but the Lord Jesus sacrificed Himself. He is the only perfect sacrifice. And that because His love for us. Amen? Amen. At higit sa lahat, higit sa ano paman, the cross is a place of responsibility for every one of us. Dapat nating abutin ang mundo ng mabuting balita ng cross. And what is that? Christ died for our sins, that He was buried, and He was raised on the third day. Amen? Nais kong magsitayo tayo lahat, mga kapatid. And let's go to our declaration of our faith. Nais kong i-declare natin ito sa ating mga puso, mga kapatid. At sabay-sabay nating basahin mula sa umpisa. I believe that the Lord Jesus redeemed my past, my illness, my sins, and I am now a new creature and covered with His holy blood. I am willing and ready to suffer for the Lord Jesus Christ. I will love the Lord Jesus Christ more as He loved me so much. I will share the love of the Father that He gave His Son Jesus for the salvation of those who will believe and receive Him. Amen. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, gaya ng ating paksa, in front of the cross, today, sino ka? In front of our Lord Jesus, sino kaya tayo, mga kapatid? And alam natin ang Panginoong Jesus ay lahat nakikita niya. Walang lingid sa Kanya. Mula sa kailaliman ng ating puso, sino ka ba talaga sa harap ng cross o sa harap ng ating Panginoong Jesucristo? So this time, mga kapatid, you can open your mouth at lumapit sa ating Panginoong Jesucristo tuon sa paanan ng cross. Ano yung gusto mong ibigay sa Kanya ngayon? Ano yung gusto mong bitawan na sa mga sandaling ito? At ikaw ay tutulungan niya, mga kapatid. Ano man yung mga nasa puso natin ngayon na napakahirap bitawan, pero gusto
gusto mong bitawan, pero wala kang kapangyarihan o power na bitawan ito. Mga kapatid, nag-aantay ang ating Panginoong Jesus sa Kanya. Ikaw ba ay katulad ni Mary Magdalene? Katulad ni Salome? Katulad ni Mary, Mother of Jesus? O katulad ni John, the beloved disciple? Mga kapatid, lahat tayo may mga nakaraang hindi magaganda. At huwag nating hayaan na alipinin tayo nito, mga kapatid. Praise God, gaya ng ating inawit, mga kapatid. You are a child of God. We are a child of God. Ito po ay napaka-powerful na declaration sa ating buhay, mga kapatid. Kung darating man ang mga temptations, ang mga struggles ng buhay, mga bagyo ng buhay, mga kapatid, let us declare this: I am a child of God. Pagkagising pa lang natin sa umaga, I am a child of God. And if you are a child of God, you are free. You are free. The Son sets us free in the name of Jesus. Thank you, Lord. You set us free, Panginoon. You set us free. Una, sa pagkaalipin, Panginoon. Pagkaalipin ng kasalanan, ng kadiliman, ng aming mga nakaraan. Thank you, Lord. You're so good. I am what you say I am. God against me. I am what you say I am. I'm chosen, not forsaken. I am what you say I am. Not for me, not against me. I am what you say I am. Yes, Lord, mga kapatid, tandaan natin lagi. Kung pupunta tayo sa lugar na ito, mga kapatid, ibuhos natin yung ating strength. Ibuhos natin lahat sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sa ating pagpupuri sa Kanya, sa ating pagtugtog, sa ating pagsasalita, sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Ibuhos natin ang lahat sa Kanya, mga kapatid. Upang paglabas natin sa pintuan na ito, mga kapatid, sigurado, we are full of blessings. Amen? Sigurado, hindi na tayo tulad dati, mga kapatid. Hindi na tayo tulad dati, mga kapatid. Lagi nating isipin, we are the child of God. Lord, Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. yes, Lord. Gaya ng ating kinanta, mga kapatid, John chapter 8, verse 32. If you will know the truth will set you free. At sino yan? Walang iba kundi si Jesus Christ. John chapter 8, verse 36. If the Son sets you free, you are free indeed. Amen! Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Andito ka ngayon dahil inibitahan ka ng sino man dito, mga kapatid. Mayroong napakagandang invitation si Jesus. Sabi niya, kung sino man sa inyo ang nabibigatan ng loob. Are you physically tired? Are you emotionally tired? Are you mentally tired? Are you spiritually tired? May invitasyon na napakaganda ang ating Panginoong Jesucristo. Iniimbitahan ka ngayon, kapatid, to lay down sa paanan ng cross, mga kapatid. Inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin. Kung ikaw ay pagod na sa iyong buhay, sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, mayroong dakilang pag-asa. Merong magandang plano si Jesus sa iyo na nag-aantay. Huwag kang mapagod, kapatid. Huwag kang matakot, kapatid, sa iyong personal na buhay, sa iyong pamilya, sa financially, sa health, sa trabaho.
Mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon Yesu Cristo. Let us lay down our lives in the feet of Jesus on the cross. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Mga kapatid, anuman ang inanais ng ating puso ngayon, kayang-kaya niya yan na ibigay para sa atin, mga kapatid. Anuman yung dinidesire ng ating mga puso, mga kapatid, kayang-kaya niyan na ibigay ng ating Panginoon. Binigyan nga niya tayo ng kaligtasan, ng pag-asa, yung mga physical, financial pa kaya, mga kapatid. Hindi nga niya pinapabayaan yung mga ibon, mga bulaklak. Tayo pa kaya na kanyang nilikha, mga kapatid. Sa mga sandaling ito, mayroon pong personal invitation si Jesus to you. Ano man ang iyong dinadala, meron ka bang kabigatan sa loob? Pagod ka na ba sa buhay? Mga kapatid, yes, Lord. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, God is inviting you personally. Gusto niya na i-fully surrender natin ang ating buhay. Gusto niya na huwag tayong magtatago sa Kanya, mga kapatid. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, pag-focus tayo sa aming Panginoon. Nakita natin, He laid down His life just for you and me. Yes, Lord, napakabuti mo. Imbes na kami ang may paputoon sa krus ng Kalbaryo, imbes na kami ang may lagay sa kahihiyan, pero inako mo ang aming mga kasalanan, ang aming mga kahihiyan, Panginoon. Inako mo lahat ang mga ito. Itinago mo po kami sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw po ang nalagay sa kahihiyan, sa kasalanan, imbes na kami ang magdusa nito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man yung mga kabigatan sa aming buhay, Panginoon. Ano man yung mga roots nito, yung mga ugat nito, Panginoon. Bunutin mo po ang mga ito upang hindi ito pabalik-balik. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Gusto ni Jesus, mga kapatid, maging totoo tayo, mga kapatid. Hindi natin kaya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Walang malakas sa atin sa presensya ng Diyos. Isipin mo ngayon, ang Panginoong Jesus ay nakapako sa cross na nasa harapan mo siya. Sino ka kaya, kapatid? Sa harapan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-ato ng aming pagkakasala, Panginoon, sa aming kahihiyan, Panginoon. Yes, Lord. I love you, Lord.
sandaling ito, mga kapatid, ibubos natin anuman yung ating mga nararamdaman ngayon sa Panginoon. Yung mga kabigatan natin sa buhay, suko natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, maging totoo tayo sa Kanya, mga kapatid. Ano ba yung pinagdadaanan natin? Minsan iniisip natin, wala na itong solusyon. Pero sa Diyos, mayroong solusyon ang lahat ng bagay, mga kapatid. Sa mga sandali ito, mga kapatid, okay lang ba na let us give kahit 5 minutes yung ating mga sarili to talk to our Lord Jesus Christ. Kung ano man yung ating gustong ipanalangin sa Kanya, and if you want to pray for one another, pwede kang magpwesto kahit saan mo gusto, mga kapatid. This time, it is your personal to our Lord Jesus Christ. Amen. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sumasandali dito, Panginoon. Ikaw po matataanan, Panginoon, at mapangangailangan ng ating church, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa may mga leaders, Panginoon. Yung mga itatalaga ang mga leaders, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. Gamitin mo po sila sa iyong banal na gawain, Panginoon. Hindi po namin ito kaya kung kami-kami lang, Panginoon. Wala po itong kalaispan mo, kami-kami lang. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapulisan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nakikita mo po kung bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa mga talaga po, Father po, sa church na ito, Panginoon. Ano din, Panginoon, talaga mo po sila, Panginoon, sa iyong banal na gawa, Panginoon. Ano man yung mga kasintasan na nasa amin, Panginoon, bilang mga libre, Panginoon. Alisin mo po mga ito sa amin, Panginoon. Sabi na pinag-usapan, to walk deeply in our journey to Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Sumasandali ito, Panginoon. Dahil kita mo po ang puso ng buhay isa sa Panginoon. Ano man ang dadaanan ng bawat isang, Panginoon. Kakaiba mo ang mga pasanin, dala-dala ng bawat isang, Panginoon. Pero wala po itong imposible sa iyong pangalan. Wala po imposible sa iyong pangalan, Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Dinig mo po aming mga panalangin sa mga sandaling ito, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Naririnig po bawat kahilingan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, na nagkaroon kami ng personal talk with you, Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa mga kahilingan. Marami po kami pagkukulang, Panginoon. Marami po kami kahinaan. Hindi po kami perfecto, Panginoon. Mahirap kung isang maging halimbawa sa ibang, Panginoon. Pero tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man yung aming mga pagkukulang, Panginoon, punuin mo po ito. Ano man yung aming mga kahinaan, Panginoon, makakasimi po kami ito, Panginoon. Ano man yung mga bagay na nahihirapan kami, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lalo na, Panginoon, yung mga itatalaga mong leaders, magpapayang, Panginoon. Anoint them, give them power, Panginoon, to lead and take care of this church, of our church, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy maraming samahan,
Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming mga bahay, sa gawain, saan man kami magpunta, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, anuman yung mga barriers, mga walls, mga balakid, mga hadlang, in the name of Jesus, wala pong imposible sa iyong pangalan, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace, for your goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, anuman yung struggles mo ngayon, ilapit mo yan, idulog mo yan sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Napakabuti na ating Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa mga blessings. Are we blessed? Yes! Are we blessed? Amen! Praise God. Balik na po sa ating gwapong presenter. Amen! Praise the Lord. Ay, ang puti. Hindi pa kami si Guapo eh. Amen, praise God. Amen. God is the highest. Amen. Oo nga, ito. And peace to his people on earth. Amen. Amen. We feel the presence of the Lord. Amen. Praise God. Na tayo ay nakakaramdam ng presensya ng Panginoon. At napakasarap sa pakiramdam na na-touch tayo ng Panginoon. Kaya naramdaman natin na nandyan siya sa ating tabi. Amen. Nandyan siya sa ating kasama natin siya parati. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Sobrang blessed pa ang lahat sa atin. Super blessed. Amen. Praise God. So ngayon po mga kapatid ay bago tayo magtuloy-tuloy, meron po tayong napaka-importanting bagay na isa sa gawa sa mga oras na ito. Kasi alam naman po natin na ang ating, meron pa ba tayong oras? Meron pa. Oras Yeah. pa. Ang GCL family, first of all, peace and mercy sa atin pala, na ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos na sa atin, at ang pakikisan ng Banal na Espiritu Santo ay nasa atin. Amen? Amen. Napakasarap po at napakasaya po ng GCL family na tayo ay lumalago. Amen. And we are not now playing Christians, but we are Amen. Growing. growing. Amen. 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 Praise Ngayong God. araw na ito, Panginoon, ay salamat natin sa Diyos na tapat na pinagkaloob niya sa atin ang panahon upang makapaghirang naman ng mga panibagong additional na mga maglilingkod, servants of God. Amen. We are all servants of God, pero yung responsibility, sabi nga kanina, yung responsibilidad ay iaatang natin sa iba sa mga kasamahan natin dito. Amen. But we are all called to be servants of God. Amen? Amen. Kung hindi man kayo, karating din yun sa atin. Amen? Sa mga lingkod ng Diyos, lalo na po sa buhay ng ating puting pastor, Pastor Aki,
nakikita natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga kalasunod. At bilang siya ang ating Panginoon sa GCN, ang Panginoong Jesus, nagtatalaga siya ng mga pinuno dito sa ating simbahan. Mamahala sa kanyang pangalan at tataguyod ang espiritual na kapakanan ng kanyang mga tupa. Amen. So, sa pamamagitan ng Espiritong Banal ay sinasangkapan niya ang mga pinuno natin na before, nandito yung mga elders nyo, kung tinuturing yung mga elders, si Kuya Rodel, especially ako, na tinuturing yung mga elders dati, ngayon ay kailangan natin magdagdag naman ng mga panibagong tao tutulong para sa kapakanan ng ating iglesia. Although lahat tayo ay tinatawag na tumulong sa kapakanan ng iglesia, ngunit tayo ay magtatalaga din ng mga elders. Amen? Amen. Mga kapatid, ang mga elders ay naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. Take note. Amen. Nangangasiwa sa simbahan in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Minsan pag sinabi ni Apostol Pablo, patuloy ninyong bantayan ang inyong mga sarili. Hindi lamang ang simbahan, ang inyong mga sarili at ang buong kawan kung saan kayo ginawa ng banal na espiritu na mga tagapangasiwa. Maging pastol kayo ng iglesia ng Diyos na binili niya sa kanyang sariling dugo. Sa mga Gawayan 20:28, Acts 20:28. Another thing is elders must provide for the true preaching of the word. Yung instruction ng faith formation natin dito sa simbahan, especially we will live on our statement of faith. Correct po ba? Amen. 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 Kasama ng ating mahal na pastor, ang mga elders ay may pananagutan sa pangkalahatang pangangasiwa ng simbahan. Ang gawain ito bilang mga elders ay nangangailangan ng mga taong mananampalataya, yung mga kategories ng mga elders who are willing, sabi dito po yan din kanina, to sacrifice, deeper sacrifice, okay? To be Christ-like, mature in faith, at gumagawa ng mga tungkulin ng may pananalangin, pagtitiis at pagpapakumbaba. Amen. So ngayon po mga kapatid, ayon sa ating ginawang survey nung nakaraan, ay nagkaroon po tayo ng tatlong resulta. Papangalanan ko po yung tatlong tao na to at hinihiling ko na sila ay lumapit dito sa front sa ating Pastor Rocky. In-order po, ang napili po natin doon ay sila Kuya Rendel, Kuya Oliver, at Kuya Justin. Hindi po ba hilingin ko na pumunta kayo dito sa harap, mga kapatid? May the calling of God. Amen. Amen. I'm willing to sacrifice. Hindi ko na tuwan dito. Pas, pwede dito, Pas. Kuya Rendel. Kuya Rendel, pwede kang tawagin dito, Kuya Rendel. Doon kayo sa harap. Sayang, may mandaan din to. Alright mga kapatid, itong pag-appoint natin sa kanila, hindi yung kami lang ang mag-appoint, kundi tayong lahat. Amen. Kailangan i-fulfill natin yung natin sa kanila. Hinihiling ko po na tumayo kayo sa harapan ng Diyos, sa Diyos na buhay at ng kanyang simbahan, at sagutin ang mga sumusunod na katanungan na bukal sa inyong mga puso. Tumayo po kayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kumarap kayo dito, mga kapatid. Amen. Praise God. Sagutin nyo ito ng bukal sa inyong mga puso. Ang sagot nyo kung ito'y bukal sa inyong mga puso, opo, sa biyaya ng Diyos. Amen. Naniniwala ka ba na ang tawag ng buong kapatiran nito ay tawag mismo ng ating Diyos para sa banal na katungkulan sa inyo? Opo, sa biyaya ng Diyos. Opo, sa biyaya ng Diyos. Amen. Naniniwala ka ba sa nakasaad sa ating statement of faith na ang luma at bagong tipan o Bible ay ang salita ng Diyos at ito ang tanging hindi nagkakamaling tuntunin ng pananampalataya ng buhay? Opo, sa biyaya ng Diyos. Nasa pamantayan ng doktrina ng simbahang ito, gaya ng Trinity, ay sumusunod ka at tinatanggihan mo ang mga turo sa labas na sumasalungat sa mga pamantayan na ito? Opo, sa biyaya ng Diyos. And do you promise in the presence of God, mga kapatid, na gagawin ninyo ang inyong mga tungkulin faithfully in a way worthy of your calling and in submission to the government and discipline of sa church na ito? Opo, sa biyaya ng Diyos. Amen. Pastor, ikaw po muna. Itaas po natin mga kamay para sa kanila. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Praise the Lord. Praise God.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po aming banal na Ama sa mga sandaling ito na we believe na ikaw po ang nag-appoint sa aming mga tatlong kapatiran na ito bilang mga ngasiwa, katuwang ng pangangasiwa sa simbahang ito ng JCL Church. Si Brother Justin, Brother Oliver, and Brother Rendell. Sa mga sandali ito, sa araw na ito, kayo po ay ina-appoint ng ating Diyos bilang mga official elders sa simbahang ito. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatid namin ito, Panginoon. Gamitin mo po sila mightily, Panginoon, sa iyong banal na gawain, Panginoon. Gawin mo po silang bilang uliran o halimbawa sa body of Christ, Panginoon. At gamitin mo rin po sila, Panginoon, sa pagtuturo ng iyong mga salita at pag-abot ng mga ibang kaluluwa. Maraming salamat sa mga sandaling ito. We declare in the name of our Lord Jesus Christ, Brother Justin, Brother Oliver, and Brother Rendell bilang mga official elders ng JCL Church. In the name of Jesus, lahat tayo mag-agree. Amen. Ay, congrats, pe! Dapat libre na. Bro, congrats, bro. Congrats, Boss Amo. Amen. Amen, praise God. So tayo po ay manatiling makaupo. Tayo manalangin, mga kapatid. Yumuko tayo, ikip natin natin mga mata. Tayo manalangin sa Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Mahapaging Ama, maraming nasa langit. Nagpapasalamat kami sa iyo na ikaw ang naglaan ng mga tapat, ng mga mabuting loob ng mga tao pang maglingkod bilang elder of God. Habang ginagampanan ng mga bagong pinong ito ang kanilang mga responsibilidad of God, tunuin mo po sila ng iyong banal na Espiritu ni Jesus. Pagkaluban po sila ng iyong karunungan at bigyan sila ng lakas of God. Gawin silang tapat na manggagawa sa iyong ubasan sa ilalim ng iyong patnubay, O Lord Jesus Christ. Naway lumago ang iyong simbahan na ito sa bawat espiritual na biyaya o God. Sa pananampalataya na bukas at walang kahihiyan at sa nakatuong paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik o Jesus upang maghari sa mundo. Yes. Tulungan mo po sila, Panginoon, na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may sigasig at pagpakumbaba, Panginoon, pagtitiis, Panginoon. Sa kanilang gawain, Panginoon, bigyan sila ng kaalaman at kasigasigan sa patuloy na pagsamba sa iyo, Ama, bilang kanilang Panginoon. Sa pamagitan nila, Panginoon, ay pararangalan din ang iyong banal na pangalan at paglilingkuran ang iyong banal na simbahan, O God. Tulungan mo po kaming yung mga anak, Panginoon, lahat ng kapatiran ng JCL, Panginoon, natanggapin sila ng may kagalakan, pasiglahin sila, Panginoon, palagi, at igalang sila, alang-alang po sa iyong mahal na pangalan ng ugat, namin Panginoong Jesus. Sa kanyang pangalan kami nanalangin, O God, sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus, kami muli, mga anak ng Diyos, ay magsasabi ng Amen. Amen. God, hallelujah. So tayo po ay tuloy-tuloy, mga kapatid, ang testimonies. Unahin po muna natin i-disperse to, di ba? Yes. So, unahin po natin si Ate Jen. Yes. Ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa ating lahat sa araw-araw nating pamumuhay dito sa Saudi Arabia. And meron po akong mas pasasalamatan pa. Lord, thank you, Lord. Kasi meron po akong isang pangarap na talaga namang masasabi ko, eto na. Wow! This is it. This is it na. Ako po sa Batangas, sa Pilipinas, ay sa edad mo ito parang hindi pa rin po ako makapaniwala na eto na ba talaga? Na sabi ko parang noon, parang masasabi ko na parang kaya ko kaya? Pinanghawakan ko po yung salita ng ate ko na samahan mo ng bahala na. Dahil po doon sa salita ng ate ko na bahala na, sabi ko, Lord, pinapabaya ko na rin po sa iyo. Kung talagang kakayanin ko.
Ako po ako lang at ang aking anak, meron po ilan sa ating mga kapatid na alam yung sitwasyon ko. Ako po at ang aking anak at ang aking ina, sa awa ng ating mahal na Panginoon Diyos, makakapagpatayo na po ako ng isang maliit na tahanan. Noong pera pa lang, parang sabi ko ay malayo pa sa katotohanan. Pero nung diniliver na yung material sa bahay, ko dapat sinuha ko. Sabi ko, this is it na. Amen. Kasi nung pera pa lang, parang sabi ko, wala pa, ayoko pa. Pero nung nandun na sa bahay yung mga materyales, sabi ng nanay ko, sabi ko, eto na talaga to. Hindi po ako nagyayabang, pero proud lang po ako bilang ako. Amen. Proud lang po bilang ako bilang sa kasambahay sa Saudi Arabia. Ay, kakayanin ko. Amen. Para po sa aking ina at sa aking anak. May pagpapatayo ko po sila ng isang maliit na tahanan na masasabi kong talagang aking. Amen. Na galing po sa aking dugo at pawis. Amen. Kaya mga kapatid, hinihiling ko po sa inyo ang patuloy pang prayers. At talagang sa ngayon po ay ang gabi ay ginagawa kong araw pa. Para lang po mas patuloy ko pang mai-provide pa at maipagpatuloy ko pa yung pagpapagawa ng maliit kong tahanan. Lord, tinatas ko po sa iyo lahat ng ito at naway matapos ko po ito ng maayos at may sa katuparan namin ng maayos ng aking anak at ng aking ina. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Tawagin din natin. Actually, mga kapatid, nabibless ako sa buhay ng kapatid na ito. Kasi, one time, nag-try lang kami, sabi niya, pwede ba ako mag-testimony, bro? Amen. Tapos ito kami lahat ng nandun, praise the Lord! Amen. Jai Mashi! Jai Mashi! Jai Mashi! So, ngayon tatawagin mo natin si Kuya Mervin. Yes! Share ko lang, no, yun nga sabi ni Kuya Rodel kanina sa President Nick Booker. Yung isang ano is sharing life. So, dalawa yung isi-share ko ngayon about sa growing as a Christian and about pagpapasalamat ko sa Panginoon sa kabutihan. Mga ano lang siguro ito, 15 minutes. And 1 hour siguro ko nila. Yun nga. Ito, totoong kwento to. Actually, ano siya, parang kakaibang kwento. Kwento ng buhay ko, parang gano'n. Kung paano ako nagsimula muli sa paglilingkod sa Panginoon. Sino ba may anak dito? And, ako, dalawa yung anak ko. Yung isa, yung panganay ko is 4. And yung isa naman ngayon is 3. Matagal din akong hindi nakabalik. Siguro bumalik ako sa pagsisimba mga 2023. Matagal ako na Siyempre, nandun tayo sa may pamilya, so inuuna talaga natin yung pangangailangan ng pamilya natin. Pero although di ko talaga nalilimutan ng pasalamat sa Panginoon at sa mag-pray. And yun nga lang, hindi nakakapagsimba kasi pag Sunday sideline, kaya kailangan gusto sa pamilya. Yung ano nito, kaiba is yung anak ko mismo, yung na humila sa amin para makapagsimba ulit. Kasi dati, parang yung anak ko, sumasama sa manugab ko. Sinasama ko sisimba. Yan yung babae. Yan mo yan. Sumasama, Bible study, simba. Yung anak ko nun is 5 years old. Pero yung anak ko kasi is parang advanced na siya. Yung sa amin pa, ano na mag-isip ba? Yung advanced matured na siya mag-isip. Siya yung, simba tayo Sunday, sabi niya. Marami akong sideline yung time na yun. So sabi ko, sige pag may time. Mga 2 buwan din siguro bago kami nakapagsimba talaga. So yun nga, sobrang blessed ko sa anak ko kasi siya rin yung ginamit ng Panginoon para makapag-lingkod tayo ulit sa ating Panginoon. Yun talaga, sobrang blessed din ako sa anak ko kasi yun nga, mabait. At saka siya rin talaga yung ginamit ng Panginoon para makapag-lingkod tayo ulit sa Panginoon. At saka,
Yung pangalawa naman is, isi-share ko lang din, siyempre lahat tayo nakapag-apply dito. Siguro iba-iba yung process. Alam natin yung hirap ng simula sa pag-medical, kasi malayo yung medical. Sa amin, Davao. So 3 hours to 4 hours yung biyahe. Papasalamat ako sa Panginoon kasi although yung pag-medical, na-hit ako eh. Sabi ng asawa ko, siguro sign na yun, hindi ka mag-abroad. Kasi ayaw niya talaga mag-abroad ako. Ako yung kailangan mag-abroad. Yun nga, kailangan pamilya. Kulang yung sahod sa Pinas. Pero sabi ko, hindi yan. Yun, madagritik ako ulit. Na-hit pa rin ako, pati liver. Siguro may ano din ng Panginoon na yung pinapasad din niya ako. Yung ginawa ko is napa-clearance sa ibang doktor para ma-release yung medical. Kasi yung Saudi is wala talaga sa option ko na puntahan. Yung ko talaga is Europe country, like Australia. Kasi natanggap ako sa Australia pero di siguro yun yung plano sa akin ng Panginoon kasi yung placement list parang laki. Sabi niya dito ka lang sa Saudi. Yan yan. Dahil kung hindi ako dito sa Saudi, wala ako dito ngayon. Amen! Tapos, yung pagsisimba namin, always kung yung hinihingi sa Panginoon na maging smooth lahat yung yung process, yung money, kasi yung pinaka mahirap doon yung pera sa pagpa-process. Pumunta ako ng Maynila, dala ko ticket at saka 3,000 pesos lang. Yun yung dala ko sa Maynila. Papasalamat din ako sa Panginoon kasi may ginamit siya na tao kasi nag-post ako na Sir Plano, sabi ng tita ko na siya eh. Sabi niya, nasa Maynila ka pala ngayon? Sabi ko, mag-abroad ako. Sabi niya, saan ka ngayon natutulog? Sabi ko, dito sa dormitory ako. Yung tag 150 lang yung Spitzer. Sabi niya, ba't di ka pumunta kay may pinsan kasi ako doon. Pumunta ka doon, tawagan ko siya. Tapos bigay ko yung number mo. Yun, tumawag sa akin yung pinsan ko, sabi niya, Laguna pa yun. Sabi niya, dito ka na matulog pagkatapos yung process. Kasi hirap yung tinutulugan ko nasa 3 kilometers. Nilalakad ko lang yung papunta sa agency. Tapos punta ng yung ibang process pa, biometric. Nalalakad yun kasi budget talaga eh. Tapos mahal ng pagkain. Kasi pag di ako sanay sa Manila eh. Siyempre pag mag-jeep ka, di mo alam. Kaya yung first option mo lang talaga is yung angkas. Yung angkas at saka joyride. Yun talaga. Tapos pinakamababa na pamasahe doon 60. Kulang talaga yung pera ko sa pagkain pa lang. Tapos bayad sa doon. Yun nga, sa awa ng Diyos, sa 3 araw natapos ko yung process ko. Doon na din ako tumira sa pinsan ko. Tapos ang isang problema ko pa, yung allowance ko at saka allowance ng pamilya ko. Yun yung ang problema ko. Sa awa ng Diyos, renovate pa rin. Kasi yung pinsan ko, may negosyo na kakanin. Yung puto, yung biko. Yung sabi niya, dito ka, ikaw magluluto ng biko, sabi niya. Yung biko kasi kada luto na is 100. So sa isang araw makakaluto kami ng 4, 5 biko. Yung isang salang niyan is 8 kilos kasi. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi bigyan mo ako. Kahit nandito ako, ibigay pa rin yung pangangailangan ng pamilya ko. Tapos, dagdagan pa ng delivery. Pag may nagpapadeliver, kasi ako may license ako. Ako din pinapadeliver ng pinsan ko. Kaya minsan, umabot ng 700, 800 yung ko sa isang araw. Sabi ko, thank you Lord. Kasi pinubad mo talaga lahat. Amen. At saka yung pagdating na dito sa Saudi, before kasi ako umalis sa simbahan, yung last ko na simba, pinag-prayan, humiling talaga sa pastor, pwede ako magpa-pray. Kasi aalis na ako next week. Tapos sabi niya, sige pa-pray. Yung isa sa pray niya is lahat ng flow, process, parang maging smooth lahat. Yung walang problema at saka makaano ko ng magandang amo dito, magandang trabaho. Tapos yun, binigay ko ng iba sa expected ko eh. Yung binigay ng Panginoon mas mataas.
Yun nga, sabi nila, iba yung expectation, iba yung pag-iisip ng Panginoon. Iba yung plano niya sa plano natin. Kasi yung plano niya, mas higit pa sa plano natin. Yan. Yun nga, yung dala ko dito is 200 real lang pagdating ko. Yung allowance ko 200 real. Sabi ko, dami ko pang bibilin. Bibili pa ako ng lutuan, wala akong rice cooker, kundi lang damit ko nadala, walang plato. Sa awa ng Diyos, pinubay pa rin. Amen. Yung Pinoy ko nakasama kasi marami siyang gamit. Binigyan niya ako ng dalawang kaldero, plato, bowl, baunan, kutsara, lahat. Pinubay niya talaga ng Panginoon sa akin. Hindi niya talaga pinahirapan. Pagdating naman sa spiritual, yun nga, sabi nga ng lahat ng pangyayari is may purpose. Yun nga, hindi sinasadya nakakilala kami. Amen. Dahil talaga sa Chay. Hindi mo talaga akalain kasi palagi kami nagkikita ni Kuya. Sabi ko, ganun na kasi napabayad. Yung biglang pagdating ko, nandun sila sa labas, biglang nagkausap lang kami sa clip. Sabi niya, wala ka bang pasok bukas? Baka pwede ko magsimba. Sabi ko nga, yun nga. Ito na yung binipray ng asawa ko kasi gusto rin ng asawa ko makapaghanap ko ng simbahan dito. Yan. Pinubay niya talaga lahat. Lahat na kaya. Wala na talaga akong masasabi sa Panginoon. Amen. Kasi yung ano ko talaga ngayon, yung as a Christian is growing na talaga. Amen. Yun talaga yung ano. Kaya nagpapasalamat ako, ginamit niya pa ako para makapag-lingkod sa kanya. So, ito talaga yung plano niya. Dito niya talaga ako nilagay kasi dito yung plano ko sa'yo. Dito ka mag-grow. Amen. Walk on. Amen. Amen. Praise God. Good afternoon. Again, mga kapatid. Ako po ay mag-testimony sa araw na ito dahil may mga biyaya na dumating sa buhay namin mag-asawa. Unexpected na alam mo na, kahit ganito pala kami o ako, medyo kikoy-kikoy minsan, may nagmamahal pala sa amin. So, thank you sa tao na yun, na sobrang generous, no? So, sige na pinasalamatan ko na hindi ko alam kung although sinasabi ko talaga yung program talaga na wag mo na ako ngayon i-appoint na bilang elder kasi alam mo na, pinapangunahan ako ng negative na kaya ko ba to na gampanan na pagiging elder na kasi kung i-evaluate ko talaga ang sarili ko bilang isang Kristiyano, kumbaga malaki pa talaga ang pagkukulang, hindi pa sapat. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, lalo na sa ating mga pastor, sa ating mga elder na yung mga tiwala, kayo mga kapatid, sa nagbuto para sa akin, kita-kita din sa labas na yan. Joke lang. Thank you po sa mga tiwala ninyo, no? Hindi ka, akalain natin sabi nila, from rags to riches. Ang pag-identity ko kasi niyan, kasi may nagsabi kasi sa amin na yan si Oliver, patapon yung buhay. Walang alam. Dati testigo yan, di ba? Na magdamag kami sa tulay, may isang tanduay lang yan, nakatayo dyan sa tulay. Gitara lang, kasama ko si Bro Glenn. Magdamag gitara. Wala walang direction. But praise God! Ginamit ang kapatid ko na to na siyang para makilala ko sa Panginoon Diyos na buhay. Kaya ang sabi ko sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ibibigay ni Lord yan lahat. Hanapin mo lang, unahin mo God first, Jesus first, bibigay ni Lord yan ang mga lahat ng pangailangan mo sa buhay. Kaya hindi ko, di ba, sabi ko nga sa biro, ang dating lulong, ngayon handa na tutulong sa gawain ng Panginoon, di ba? Ang dating nagsiserve, ngayon ay magsiserve na. Sa gawain ng Panginoon, hindi ko akalain, hindi ko rin, di ba, sabi nga ni Joseph, nung inutusan ni Jesus Christ doon sa mga Ehipto na nakusapin mo sila na palayain ng Israelita. Lord, wala akong kakayahan magsalita sa kanila. Di ba? Hindi, bigyan kita yung kapatid mo na si Aaron, siya tagapagsalita sa iyo. Di ba? Please, ganun ang Panginoon sa aking buhay. Hindi ko kaya, hindi ko alam na magiging elder ako, pero ang sabi ng Lord, hindi. Bigyan kita, may mga kasamahan ka na siya mag-guide sa iyo bilang isang elder, mga kapatid. So, maraming salamat talaga sa tiwala sa inyo.
Brooklyn, maraming salamat bro. Thank you so much. Pamano sa amin. Inong Rodel, Inong Glenn. Basta lagi. Thank you so much sa trust niyo sa amin. Ni Bro Justin at saka ni Bro Rendel. Ang akala ko talaga kami ng dalawa ni Rendel eh. Praise God, kasali yung kapatid ko ito. Kasi nag-uusap kami sa sasakyan eh. Nagbibiruan kami na, elder ka na pala, di sali ka just, hindi ako pwede na, hindi pwede ako dyan. Titingnan mo ngayon, di ba? At salamat talaga, thank you so much. Sana na, ang hinihiling ko lang din na patuloy niyo akong pag-pray, kami pa lang, kami tatlo, na magampanan namin ang tungkulin na ibibigay namin ng Panginoon. So, to God be the glory po mga. Amen. Kaya ko na ang pangalan, Jess. Kailangan ko ma-explain po is magandang maga po. Amen. Una-una po ay salamat ako sa Panginoon dahil parang ano ba, sabi ko kay Cordin, hindi ako nabigla ako ba na ano, kasi sabi nga ni Kuya Oliver, ako din parang ano pa din, on process din na ano, sabi ko nga sa kanya habang nagbibiroan kami, sabi niya, yung parents mo pastor, sabi ko sa kanya, Kuya Oliver, hindi basihan na kahit pastor yung ano ko is qualified ako is ano, siguro maano ko sa sarili ko na kung ibibigay ng Lord to sa akin, dapat hindi na yung injure na. Amen. So, sana po ay pag-pray niyo po kami na hindi po maano namin yung tungkulin, lalo-lalo na ako kasi marami pa talaga akong kailangan na isik at aralin. Kahit porket lumaki ako sa simbahan, parang ano eh, yung ano ba, yung kinakida ba, yung matigas ang ulo, kahit tumutugtog ako, pero yung ano ko, meron pa rin kailangan tanggalin sa buhay ko. Yun yung pinag-pray ko sa Panginoon na mawala at palitan niya ng bagong Justin, and then yung ano ba, yung personality ko na kasi ako din tao na ano eh, yung parang laging overthinker ako. Sabi nga may napanood ako overthinker, yung ano ba, yung una utak ko palaging na ano. So yun lang. Sana po ipag-pray nyo kami. Ano namin yung tungkulin. So sa Diyos po. You know, ito talaga. Ako yun ang magpasalamat sa Panginoon na isa naman itong panibagong hamon sa buhay na isang tinalagaan yung elder na hindi naman inaasahan na alam namin si Oliver lang talagang pinagbubutuhan namin. Tulungan niyo pala. Salamat din po sa mga bumoto, salamat din po sa lahat. Kasi alam ko naman na ito is panibagong hamon ng buhay nga, pero nandiyan ang Panginoon, alam namin na gumagabay. Hindi ko pa nga naman naayos yung problema ko sa pamilya ko na hindi nila tanggap ako na bilang Christian. Although lagi namin pinag-usapan niya ng asawa ko, yun lagi ang, pag nag-uusap kami, yun lagi ang ano namin, pero sabi ko, hindi nyo naiintindihan yung ano yung nasa puso ko yan. Pag nakabakasyon ako or makauwi yan, mas may paliwanag ko sa inyo kung ano talaga yung nais ng Panginoon para sa akin. Kaya sa inyo na sinasabi ko sa nila na huwag kayo maging ano sa akin negative, kundi dapat mag-ano kayo sa akin na mas ano kayo sa akin na tawag dyan yung mag-support kayo sa akin. Kasi una-una, mahirap ang mag-isa dito sa Saudi na hindi kasama yung pamilya. Although nandiyan naman si Tito, nandiyan mga pinsan niya. Andito naman yung kapatid ng Giselle. Pero yung mismong family mo na gusto mong yakapin tuwing gabi, yun ang pinakamahirap laban sa ano. Pero nandiyan yung Panginoon, alam ko naman na panibagong araw naman to sa buhay, willing, tinatanggap ko to ng buong puso. Amen. Na mag-serve ako sa Panginoon, palaliman ko palalo ang pag-aaral sa kanyang mga banal na tao na may pagkukulang naman ako minsan din kasi yung ano mo, lalo na pag may kasama kang
hindi mo maintindihan na parang ano mo, sakit sa ulo agad. Ay. Ay, hindi naman. Kumbaga sa trabaho ba? Hindi kasama sa trabaho. Kumbaga sa trabaho kasi hindi naman lahat ng trabaho talaga is ano kayo level kayo lahat Meron kasi ayaw magpaakap ng pride, di ba? Kaya sinasabi ko sa Panginoon, Lord, kayo po kung gumabay sa akin. Praise God! Huwag lang tayo umiwas, iiwasan. Kaya Lord, sa Praise God. Congratulations po sa ating mga newly elected elders, newly appointed elders. And nakikita natin yung growing ng ating church, di ba? Nakikita natin yung paglago ng ating church. At dadagdagan po ang ating mga elders. Amen? Okay lang po ba na magkaroon ng picture taking yung mga elders? Amen. Para sa ating record, sa ating website. Ayun. Pamamaya na pa. Hindi ka mo nag-len? Nag-len! Kasama, smile. 1, 2, 3. Para sa documentary natin to, ha? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang mga younger naman. Ayan, ayan. Mga younger naman, younger. Dami ko. Ano daw kay Ray? Amen, praise God. So, manalangin po ng ating si Clarence. Pwede daw kapo manalangin ng ating mga tulog. Tayo po, inuulit to kayo at ipanalangin natin ang tayo po yung mawit. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done.
sabi sa Hebrews chapter 13, verses 20 to 21. Now the God of peace, who brought up from the dead the great shepherd of the sheep, through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord, equip you in every good thing to do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. Let us raise our hands upang tanggapin ang pagpapala, biyaya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Banal na Ama, maraming salamat po muli sa katagumpayan ng iyong gawain. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong patuloy mo na ginagamit sa gawain ito, Panginoon. Ganon din po sa mga newly appointed na mga elders, Panginoon. Use them mightily, Panginoon, for your glory. At Panginoon, maraming salamat na naman sa isang masaya at napakagandang fellowship na aming natamo sa mga sandaling ito. Panginoon Diyos, nawa patuloy kaming samahan ng iyong banal na Espiritu, sama kami magdako. Muli lahat ng mga ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ganon din po yung aming mga kapatiran na wala po sa mga sandaling ito. Pagpalain mo po ang aming mga pamilya, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, idinadalangin namin sa iyong buktunan na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magwika ng Amen! Nagpapasalamat din pala ako sa nagluluto sa araw na to. Amen. One, two, three, go!
Okay. Facebook. God bless.